Ayan, kitang-kita kayo. Alam ko kung sinong tulog at hindi. Kaya alam mo sa part ko, si mga sirs, yung mga una sa akin, sila po ay may nag-open talaga ng PowerPoint. Ako hindi na. Ang binibuksan ko lang yung video ko. Tapos, yan. Kayo na lang din ang pinapa-open ko sa YouTube ko. Kasi lahat na nandoon, dapat yan ang i-lecture ko. Kaya lang pag i-lecture ko yan, iuubusin ko, hindi tayo hindi tayo matapos ng 2 araw. Lahat ng binidyo, kasi 300 pa lang naman ang videos ko dun eh. Yun. Hindi matapos yung 2 araw, hindi pa ubos yung naka-upload sa video ko. Ang kagandaan dito, maiksi lang ng oras ko, napakalaga naman para sa inyo. Kasi maraming may karanasan dito sa Pilipinas, sa PIDOS pa lang. Ang dami nagiging karanasan. Kaya pagdating mo sa labas ng bansa, pag binuksan mo ang YouTube ko, no, inopen mo at pinanood mo yung in-upload ko, makikita mo doon ang mukha mo. Na yung gutom ka noon nung magpidos. Tapos trabaho ka doon, problemado na rin, no? Tapos pagod, no, parang malungkot ka na. Pero nang binuksan mo yung video ko, no, na in-upload, mawawala yung pagod mo. Bakit? Nakita mo doon yung mukha mo, no? Na pagod, halos matutulog na lang sa pidos, no? Ang iba nakikinig, kunyari tango ng tango sa lahat ng sinasabi ko. Pero, ang nasa isipan, iba. Habang tumatango, ang nasa isipan, bilisan mo. Kasi, gusto na namin umuwi, gutom na kami. Tama? Yan eh. Sabi mo, tama talaga yung sinabi mo, sir. Huwag kayong mag-alala. Gutoman kayo. Tatanungin ko, sinong gutom? Taas yung mga kamay. Yung mga gutom na. Thank you. Sinong hindi pa gutom? Taas yung mga kamay. Si ma'am, hindi tumaas ng kamay. Yan ang maglilibre mamaya. Kasi kadalasan dito, no? May naglilibre. Wow! Ma'am, gusto mo bang libre? Okay. Ayan, si ma'am maglilibre yan. Okay. Sino mga first timers? Taas yung mga kamay. Okay. Taas. Wala pong sinabing ibaba. Okay. Ex abroad, taas yung mga kamay. Taas din po. Wow. Makulit lang ako ha. Thank you very much. Sa hindi tumataas ang mga kamay, ano po kayo? Sabi ng iba, ang kulit mo. Pakialam ko sa'yo. Okay? Grabe. Yan ma'am, dito ka ma'am. Narating mo lang ma'am. Ang kanina pa. Okay. Gusto mo, dito ka na. Okay, yan. May inantok wala? Wala. Pagdating sa part ko, walang inaantok. Lahat ng gutom, busog. Lahat ng tulog, gising. Lahat na nagtitext, nadidisturb ko o nadistract ko, hindi nakapagpatuloy sa pag-text. Bakit? Talagang makulit ako. Okay? Yan. Makita na kayo dyan. Bukas, lalabas na kayo. Okay? Lalabas na kayo. Okay. Gusto mo malaman ang pangalan ko? Gusto mo malaman? Ikaw sir, gusto mo malaman? Okay. Ay, may nagpidos pala. Ma'am. Ay sir, gusto niyo malaman? Pangalan ko. Kumusta kayo dyan? Si ma'am, may problema. Nakaganito. Nakatulog ito. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. O good afternoon pala. Okay, pero may Mr. Sam Carwausa, Mr. Sam Carwausa ng aming papidus for welfare assistance. Monday hanggang Saturday, nandito rin po kami. Ay, malatatanong Mr. Sam, bakit kayo nandito? Nandito kami dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. Ay, iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo maralaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ma'am, tulog? Gising! Okay. Grabe, napapanood ako. Luzon, Visayas at Mindanao. Okay. Sino mga ex abroad? Thank you.
Kapag pataas na po ng pala ako kami ng mga. Sinong is abroad na umabot na ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Meron? Wala? 10 years. Meron? Wala? 15 years? Hindi. 10 years. Meron? Wala? 20, 15, 10 years. Meron? Wala? 5 years. Meron? 5 years. Sir, kamusta naman yung pagiging isang OFW mo sa labas ng bansa doon? Okay naman. Pero, nakaranas ka naman ng mga pagsubok doon sa labas ng bansa. Ano mga pagsubok na yun? Homesick. Homesick lang. Yung kahirapan na ilang buwan nagtatrabaho, walang sahod, naranasan mo ba? Hindi naman. Sino nakakaranas diyan? Yan. Grabe. Ilang buwan ka ma'am na walang sahod? Almost 1 year. Nagtatrabaho, wala kang sahod. Almost 1 year. Ikaw sir, ilang buwan na hindi ka sinasahuran? Ha? 4? 3? Ma, bakit hindi ka sinasahuran? Kasi ang company, sir, palugi. Palugi ang company. Ang company na... Ngayon, alam mo ba ang babalikan ng company? Sigurado ba? Okay ang company mo ngayon? Sigurado ka ba? Nung hindi ka sinahuran noon, 1 taon, anong ginawa mo? Wala. May agency ka sa Pilipinas? Wala. Meron. Anong ginawa ng agency mo? Guys, Kaya karamihan. ang agency niya daw, walang pakialam. Kaya marami... 1 taon na hindi sinasahuran. Bukas pa ba ngayon, ma'am? Ano ang pangalan? Ibulong mo na lang mamaya. Guys, mayroon. Positive. 1 year. Guys, hindi sinasahuran. Anong nangyari sa pamilya mo, ma'am? Anong nangyari? Ma'am, anong nangyari sa pamilya mo nung hindi ka sinasahuran? Ganun pa rin? Anong pangalan niyo pala, ma'am? Maika? Jamaica. Grabe. Ang ganda ng pangalan. Pero hindi sinasahuran. Anong bansa ka noon, ma'am? Okay. Ilang taon ka doon sa labas ng bansa, ma'am? 5 years. Ma'am, nung magpidos ka noon, saan ka nagpidos? Hindi mo na matandaan. Pero sa pinagpidusan mo noon, nakita mo ba ako doon? Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Kasi, kung nagpidos ko noon, na nandoon ako, alam mo na dapat ang gagawin mo. Sir, nakita mo ba ako noon sa pidos? Nagpidos ka, hindi rin? Tama. Nakita niyo na ako. Kasi nandito ako ngayon. Okay. Hindi madali ang buhay OFW, lalo na pa mga first timer. Abroad, magtatanong lang ako kung totoo. Kadalasan, ang sagot ng iba, hindi madali. Pero ang itatanong ko, abroad, masarap buhay OFW o hindi? First timers, abroad isigaw niyo. Masarap buhay OFW o hindi? First timers, narinig nyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi. Kaya kung bakit, sa araw-araw ko na pagtatanong, kung sino ang first timer at ex-abroad, mas kukunti na lang lagi ang tumataas sa mga kamay ng mga ex-abroad. Bakit? Bakit kaya? Sabi ni ba, sir, takot na. Ayaw na mag-abroad. Pero man, ang lakas loob mo. Palaban. Guys, si ma'am, isang OFW na kahit nakaranas ng pagsubok sa labas ng bansa, walang sahod-sahod sa loob ng 1 taon, guys. Bumabalik, tuloy ang laban. Yan ang tunay na mga bayani. Kaya, kung naranasan ni ma'am, sana pagdating doon,
bakit? Dahil sa mga pagbabago, sinabi dito, alam niyo, tinuro sa Pidos, si Mr. Bong nagsimula kanina, o si Ma'am Sandarin? Mr. Bong na. Yung part niya is part ko. Yung part ko, hindi niya part. Signatory siya ng Pidos certificate, signatory din ako ng Pidos certificate. Pareho kaming accredited sa OWA. Kaya lang, ang part ko is hindi madali, napakahirap, hindi lang puro kwento dito. Hanggang sa labas, hanggang pagdating sa labas sa masa, pag may problema. Kaya ma'am, kung nandun dapat mo mag-Pidos ka. Kung nasa Pidos, ano ako, wala pa kasi kung kaya. Kung mag-Pidos ka, nandun ako doon, sana may maitulong ako sa inyo. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Concentrate. No? Para paglabas ko dito, may matutunan ka. Habang nagsasalita ako dito, tingnan mo lang ako, titigan mo lang ako. Bakit? Malaking bagay ito, pag-uusapan natin yan. Napaka-iksi ng oras ko, napakalaga para sa inyo. Kaya ako nandito, just in case of emergency. No? Sinong alis lang dahil sa sama ng loob sa asawa, meron, taas ko kamay. Sinong alis lang dahil may tinatakasan, taas yung mga wala. Wala. Sana wala ha. Sino may sama loob sa kanyang asawa, taas yung kamay. Wala. Baka mamaya, mag-post din kayo sa ano. Na-hold up ako. Eh, nawala ang wallet ko. Yung pala puno sa utang, no? Ingat kayo, ha? Huwag kumuha ng alibay. Kasi, naku, hindi po maganda yan. Concentrate. Ayan. Si ma'am, thank you. Ulitin mo, pangalan mo ma'am? Jamaica. Thank you ma'am, Jamaica. Ngayon, sana yung excitement nyo after ko mag-talk, hindi mababawasan. Kasi kadalasan sa nagpilos, 100%. After ng mga speaker dito, after ng insurance, 100% na yung excitement. Pero pagdating sa part ko, lahat nababawasan. Kasi bakit? Ngayon ganito. Ay, nabuksan nyo na pala yung YouTube, ano nyo? Yung pangalan ko, Mr. Sean, kung may data ang cellphone nyo, buksan nyo. I-search nyo yung Kaagapay ACTV. Kaagapay, space, tapos is CTV. Pag nakita nyo, yung channel na yun, may nakasaraming kulay itim, nakasombrero kulay itim, parang cowboy. Wala pong iba. Kung hindi ako yan. Kasi nung nakarang araw, sabi sir, ito ba? Pinakita sa akin, kaagapay, pero nag-harvest ng kangkong. Hindi po ako nang-harvest ng kangkong. No? Nang-harvest po ako. Nandyan, no? Nang-harvest po ako ng illegal broker. Nandyan? Nakita nyo? Yes, sir. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kundi subscribe. Bakit? Malaking bagay yan para sa inyo. Just in case of emergency. Yung YouTube channel na yan, walang halong ano yan, prank. Wala, yung kalukuhan na para lang makakuha ng maraming view. Sa akin, di bali, may mag-view o wala. Ang importante, mahalaga. No? Bakit? Tandaan nyo lang, pag i-review nyo, June 11 mo yan? Yan. Kayo yun. Yan sa date. Tapos, pag medyo naburing ka na, doon sa trabaho, buksan mo yung channel na yun. Yan. June 11. Kayo po yung nakalagay doon. Okay? Yan. Ang nilalaman noon, puro problema at saka dito sa Pidos. Okay? So ngayon, ang pag-usapan na naman natin, simple lang. Kaya kung bakit ako nagtatanong lagi, sana 100% after ko, hindi mawasan ang excitement ko. Ngayon magtatanong ako, lahat ba ay nakapag-sign ng kontrata? Okay. Sino hindi pa? Taas yung mga kamay. Sabi ng iba. Kami po. Ayon sa batas,
dapat ang isang OFW, mula nag-apply at labisahan, dapat siya ay nakalis na. At dapat, no, kung nagpidos man siya ngayon, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas po yan. Sabi ni iba, ha? Batas, bakit kami hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Kung 100% ang excitement mo kanina, malamang, bawas na yan ang 20%. Ang natira is 80%. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Di na nakapag-sign ng kontrata. Magpidos! Then after magpidos, 3 to 5 days, dapat i-flight mo na. Ang nangyari, ang iba, pagkatapos ng pidos, akala makaalis na. Ang nangyari, ilang buwan na naghihintay, hindi pa rin nakaalis. Ang nangyari, pidos ng pidos. Inaabot ng ilang buwan ka pipidos, ilang buwan, o ilang taon ka pipidos, hindi pa rin nakaalis. Dapat nakaalis ka na. No? Then, bakit makaalis? Kasi nasa batas, 60 to 90 days prior, mulang nag-apply ka tapisan, no? Dapat na-deployed ka na. Wala ka na sa Pilipinas. At dapat wala ka na dito sa loob ng pidos. 60 to 90 days prior, ibig sabihin 2 hanggang 3 buwan. Sabi ng iba, bakit kami? 10 buwan na nandito pa. May problema. Kung nangyari sa'yo, ibig sabihin, may problema ka. Bawas na naman ang 20%. Yung excitement mo, ang natira, 60% na. At dapat, bakit ka makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano ang placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi ni iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? Another problem. Another 20% ang mabawas doon sa excitement. Kasi kanina, lahat ng gandang pinag-usapan, puro benefits, no? Puro trabaho, puro kitaan. Ngayon, puro problema ang pag-usapan. Para malaman mo. Ilang porsyento yung natira? 40 na lang. At dapat, pag nagbayad ka, dapat mayroon ka kulang resibo. Sabi ko na nga, Hari, ikaw may resibo ba? Another 20% ang mabawas sa'yo. Kaya ang natira, is 20% na lang. At dapat, pagdating sa labas ng bansa, kung anong pinirman mo sa kontrata, lahat ay masusunod. Malinaw? Bakit? Pag hindi nasunod, Mr. Sam, ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ang ibig sabihin, victim ka na. Sa batas na yan, pag may dumali sa iyo sa labas, walang alam-alam ng agency at nahuli habang buhay pagkabilang ko yun. Kaya dapat, kung may problema kayo sa labas, hindi alam ng agency, i-inform ng inyong agency para hindi sila madamay sa problema. Kasi maraming gumagamit ng pangalan ng agency. Ang bakay, kumuha lang ng malaking halaga para kumita sa mga OFWs. Pagkatapos, hindi naman pala totoo. So, pag nangyari yan, nahuli, nakulong, tama yung agency. Pag walang alam ang agency, kaya maawa ko kayo, i-inform ang inyong agency. Malinaw? Inform po. Sila po ang naging tulay para kayo makaalis patungo sa labas ng bansa. Hindi kahit sino. I-inform. Kasi anong kaso? Accessories of the crime. Kung anong kaso ng bumiktima sa OFW sa labas, ganun din ang maging kaso ng nakausap niyo sa loob ng agency. Kaya maawa po kayo, ulitin ko, i-inform ang inyong agency. Sa labas, paano kung hindi din nasunod ang pinirmang kontrata? I-inform din po ang inyong agency, hindi kahit sino. Bakit? Naku, pag sa iba kayo tatawag, kailangan mag-viral muna. Malinaw? Viral muna. Pagkatapos, hindi mo lang alam, kailan masusolusyon ang problema mo.
Hindi mo alam, nakarating na sa pamilya mo ang problema, pati pamilya mo, magulo ng isipan, gumagastos na para sa iyo, samantala ikaw ang inasahang pamilya mo. Malinaw? Pagdating sa kaso